Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Good morning po mga ka-TMSL, mga masugid na sumusubaybay ng programang Tinapay mula sa Langit. Ito po ang inyong kapatid kay Cristo, Rev Carmen, ang makakasama ninyo ngayong umaga. Tayo po muna ay manalangin. Mapagmahal naming Ama sa Langit, sinasamba ka po namin at pinasasalamatan muli sa isa na namang opportunity to know you more through your words. Holy Spirit, please occupy our hearts and minds. Guide and teach us in Jesus' name. Amen. Our devotion for today is from the book of Leviticus, chapter 26, verse 21 and 22. Ang title, Disobedient Israel Will Be Cursed by Wild Beasts. Basahin po natin, verse 21. If you remain hostile toward me and refuse to listen to me, I will multiply your afflictions 7 times over, as your sins deserve. I will send wild animals against you, and they will rob you of your children, destroy your cattle, and make you so few in number that your roads will be deserted. Ang mga talata na ating binasa ay babala ng Diyos sa mga taong hindi makikinig, hindi susunod, at patuloy na susuway sa Kanya. Kung paanong handa siyang pagpalain ang mga susunod sa Kanya, handa rin siyang magbigay ng parusa o punishment sa mga susuway. Ito ang punishment. Sinabi ng Diyos, I will multiply your afflictions. 7 beses na pararamihin ang kanilang pagdurusa o paghihirap. Naalala ko ang aking mga anak noong sila ay nasa kabataan pa. Kapag matigas ang ulo nila at hindi sila sumusunod sa aking mga pangaral, ay pinapalo ko sila. At pag hindi pa sila sumunod, dinaragdagan ko ang bilang ng palo at dinaragdagan ko rin ang lakas nito. Next punishment, I will send wild animals against you. Pababayaan ng Diyos lapain ang kanilang mga anak at ang mga alagang hayop na siyang pinagkukunan nila ng kabuhayan. Meaning, mapuputol ang pagpapala at pag-iingat sa kanila ng Diyos. Mga kapatid, ang punishment na ito ay hindi lamang para sa mga Israelitang susuway, hindi makikinig at hindi susunod sa Diyos, kundi para rin sa atin na gagawa rin ng ganong pagsuway. Bakit ba kailangan gawin ng Diyos ang mga ito? Sa Hebrews chapter 12, malalaman natin ang ilang dahilan kung bakit. Una, sapagkat mahal niya tayo at itinuturing na mga anak. Sinabi sa verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Ikalawa, para igalang natin siya. Sa verse 9, ang sabi, hindi ba tinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay iginagalang natin sila? Ikatlo, para sa ating ikabubuti. Sa verse 10, ang sabi, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal na tulad niya. Ikaapat, upang tayo ay mamuhay ng matuwid at mapayapa o maging banal na tulad niya. Verse 11, habang tayo ay itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi nagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya mga kapatid, let us choose obedience to God instead of disobedience. Let us enjoy the blessings of obedience instead of sufferings, the effects of disobedience. Naalala ko yung song na Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus than to trust and obey. Sa ating pagtatapos, basahin natin ang Isaiah chapter 1 verse 19. Ang sabi ng Diyos, if you are willing and obedient, you will eat the best from the land. Tayo ay manalangin. Amang banal sa langit, salamat po sa mga talatang nabasa at napag-aralan namin sa umagang ito na nagsilbing liwanag, paalala at babala upang hindi kami sumuway sa iyo, kundi makinig at matapat na sumunod. Tulungan mo po kami, Banal na Espiritu, upang matamo namin ang nakalaang pagpapala sa isang taong masunurin at nagbibigay lugod sa Diyos. Ama, idinudulog rin po namin sa iyo ang bansang Israel. Batid niyo ang mga haganapan sa bansang ito. Lingapin niyo po sila.
ililigtas niyo po at bigyan ng katatagan. Maging ang aming bansang Pilipinas, sa iyo po kami umaasa ng tulong, paggabay at pagliligtas sa aming pamahalaan at sa lahat ng mamamayan. Dalangin po namin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po at sinamahan niyo ako sa ating devotion ngayong umaga. Tandaan po natin, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Bukas po muli, TMSL, same time. Salamat po sa magsishare ng video ito sa iba. God bless everyone!